Namangha si Ingrid nang makitang pumasok sina Una at Chuchi sa library. Kapwa may dalang malaking plastic bags ang mga ito na ang print sa labas ay pangalan ng dalawang sikat na restaurants. Lumapit ang mga ito sa kanya. "Good afternoon, miss." Masayang bati sa kanya ng mga ito. "Girls, hindi naman porkit pinayagan ko kayo kahapon na kumain dito sa loob aaraw-arawin niyo na." Hindi niya natiis na hindi magtaas ng boses. "Miss, you are very much mistaken. Hindi naman sa amin ito eh." Ani Chuchi. Sabay pang bumungis-ngis ang mga ito. "Stop giggling!" Saway niya. "Saka 5 minutes na lang, isasara ko na itong library. Hindi na kayo pwedeng mag-stay rito." "Miss, sa iyo nga pala itong mga dala namin." Ani Una. Ipinatong ng mga ito ang dalawang malaking plastic bags sa ibabaw ng misa niya. Kapwa bungungis-ngis pa rin. "What? Why?" Nagtatakang tanong niya. "Kay Sir Gabi na lang ninyo itanong." "Bye!" Paalam ni Una at sabay nang umalis ang mga ito. Nagbubulungan pa at tila kinikilig. Kasunod lamang ang tingin niya habang palabas ang mga ito ng library. Nang makarating ang mga ito sa pintuan ay nakita niyang pumasok naman si Gabi. Nag-high five pa ang tatlo. Nakangiting lumapit sa kanya si Gabi. "Hello!" Bati nito sa kanya. "Hi, sa iyo yata itong mga ito." Alanganing sabi niyang itinuro ang dalawang plastik sa harap niya. "Yeah, sa atin yan. Sabi mo kasi kahapon baka marami kang gagawin, so tutulungan kita. And since hapon na, I'm sure gutom ka na." Paliwanag nito. "You should not have bothered." Nahihiyang sabi niya. "Oh, come on Inga. Kaunti lang naman yan." "Kaunti?" Natatawang sabi niya. "Yeah, malakas akong kumain eh." Binuksan nito ang isang plastik at inilabas ang laman niyon. Burgers, fries, fried chicken, onion rings, spaghetti, and my favorite baked potato. "Hindi ka rin naman gutom ano?" Nakangiting tanong niya. Nagkibit balikat. "Medyo lang." Binuklat ang isa pang plastic, large Coke, pero may iced tea na rin. "Hindi ko kasi alam kung ano ang gusto mo. Meron ding sundae dito, chocolate, vanilla at strawberry. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang gusto mo. Bumili na rin ako ng Blizzard sa Dairy Queen. Baka kasi ito ang gusto mo." Natawa na siya ng tuluyan. "Ang dami, grabe. Paano natin ito mauubos?" "Well, I invited those two." Anitong nakatingin sa pintuan. Nakita niyang naroon pa sina Una at Chuchi. Sabi nila, itanong ko raw muna sa'yo kung payag kang kumain din sila rito. Oh my goodness! Natatap niya ang noo. "Come in," tawag niya sa dalawang dalagita. Nang makalapit ang mga ito sa kanila, ay kumuha ng dalawa pang silya si Gabi at iniharap iyon sa mesa niya. "Wow! Ang dami naman ito!" Nasisiyahang sabi ni Una. "My favorite, strawberry sundae." "Galing mo naman, Sir Gabi," sabi naman ni Chuchi. Napailing na lamang siya. Paano ba naman niya maiiwasan si Gabi samantalang may nakuha na itong kakampi? Dalawa pa. "Patatabain natin si Miss Inga, okay, ladies?" Ani Gabi sa mga ito. "Okay," sabay na sabi ng mga ito. "Gabi," saway niya. "Oo nga pala, siksi ka na." Kantyaw nito sa kanya. Namula naman siya. "Tell me, ladies." Baling nito kina Una at Chuchi. "May nanliligaw ba rito kay Miss Inga?" "Yes sir, si Mr. Dome at saka si Sir Biringgoy." Napangiwi si Gabi. Tunog pa lang parang medyo masakit na sa tainga. "You bet, mister." Bibong sabi ni Chuchi.
Si Mr. Dome, he is the most boring history teacher we ever had, and Sir Beringoy. Goodness, pati siya nakakatulog na sa class, agaw nito ni Una. Girls, teacher pa rin ninyo sila, saway niya sa mga ito. Miss, we're just telling the truth, dipinsa agad ni Chuchi. Talo ako sa inyo, outnumber ako naiiling niyang sabi. Lamang pala ako kung ganun, tanong ni Gabi sa dalawang estudyante. Lamang na lamang, ani Chuchi. No contest, segunda ni Ona. Tumingin sa kanya si Gabi. Alam niyang namumula na naman ang mga pisngi niya. Tama ba ang pagkakaintindi niya? Liligawan siya nito? Pero tika, hindi ba iiwasan niya ito? Magana pang nagkwentuhan ang tatlo habang siya ay tahimik lang na nag-iisip. Bahagya pa siyang nagulat nang may palad na kumaway-kaway sa harap ng mukha niya. Miss, untag ni Una. Yes? We're going. Thanks for letting us eat with you. Anitong nakangiti pa rin. You're welcome. Huwag lang kayo magsusumbong sa principal. Bero niya rito. Sure. Bye! Sabay nang umalis ang mga ito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkindat ng mga ito kay Gabi. Gumanti rin ng kindat sa mga ito si Gabi. Naughty girls! Natatawang sabi nito nang wala na ang dalawa. Yeah, ang dalawang yan ang mahilig magpasakit sa ulo ko. But they're nice! Komento nito. Yes. So, tumayo ito at iniligpit ang pinagkainan nila. Ano bang gagawin mo ngayon? May aayusin ka bang box? Tanong nito. Yes, and I really don't need help. Nais niyang iwasan na ito habang maaga. Wala rin namang kahihinatnan ang lahat. Please, Inga, I just want to help. Napahiya na naman siya. Nais lang talaga siguro nitong makatulong. Actually, aayusin ko lang naman itong mga returns ngayong araw. Medyo marami kasi, aniya. Madali lang naman gawin yun. Ipapasok ko lang dito sa computer. Then, I'll just wait. Gabi, I really don't think you should. Wala namang dahilan. I mean, bakit pa? Kaya ko naman, saka saglit lang naman. I mean, nalilito na siya. Tumawa naman ito. Don't worry about me, Inga. Okay lang naman ako rito. Wala naman akong gagawing masama sa iyo. Nakangiti nitong sabi. Well, yeah, I suppose so. Madali niyang natapos ang gagawin. Nagligpit na siya ng mga gamit pagkatapos ay tumayo na. Uuwi na ako, kaswal na sabi niya kay Gabi. Yeah, I'll take you home. Really? Hindi na. Tanggi niya. Alam ko na hindi mo dala ang sasakyan mo. Nakita ko kahapon ang plate number at alam kong kasama yun ngayong araw sa color coding. Wala ka bang ibang gagawin? Baka naman nakakaisturbo na ako sa'yo. Why do I feel na parang umiiwas ka sa akin? Nanunudyo nitong tanong. No, of course not. Mabilis niyang sabi. Really? Tila hindi naniniwalang sabi nito. Hindi naman ako masamang tao, Inga. I know at hindi kita iniiwasan. It's just that... Tara na. Inalalayan siya nito hanggang sa makarating sila sa sasakyan nito. Wala na siyang nagawa. Inanyayahan ni Ingrid si Gabi na pumasok muna sa bahay nang makarating sila sa kanila. Are you sure? Bero nito sa kanya. Namula na naman ang mukha niya. Oo naman. Okay, bumaba ito at sumama sa kanyang pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong agad sila ng mama niya. Good evening, ma. Bati nito rito.
Good evening, iho. Pasok, nakangiting sabi ng kanyang mama dito. Pumanhik siya sa kanyang silid upang magpalit ng pambahay. Pagkaraan ay bumaba siyang muli. Naabutan niya si Gabi at ang kanyang mama na masayang nagkukwentuhan sa sala. Naroon na rin ang ate Sandy niya kasama si Frank. Wala nang bakanting upuan maliban sa tabi ng inuupuan ni Gabi, kaya doon na lang siya nakaupo. So, mabuti naman pala at magkasundo kayo nitong si Ingrid, anang mama niya kay Gabi. Ngumiti lang ito. Nakita niya na nagpalitan ng makahulugang tingin ang ate at mama niya. Dito ka na maghapunan, Gabi. Dito rin magdi-dinner si Frank, anang mama niya. Nilingon muna siya nito, nagtatanong ang tingin kung okay lang ba sa kanya iyon. Ngumiti siya rito. Sige po, sagot nito sa mama niya. Bueno, dyan na muna kayo. Magpiprito muna ako ng pork chops. Okay lang ba sa inyo yon? Paalam ng kanyang mama. Ako na lang, ma. Pagboboluntaryo niya, wala siyang balak na maiwan sa sala kasama ang ate niya. Hindi, dyan na ka lang. Asikasuhin mo ang bisita mo. Okay lang po yun, ma. Tutulungan ko na lang si Inga. Pagboboluntaryo naman ni Gabi. Aba, kayo ang bahala. Nalilitong sabi ng mama niya nang tinawag itong ma. Tumuloy na siya sa kusina. Nakasunod si Gabi sa kanya. Marunong ka bang mangusina? Tanong nito sa kanya. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Oo naman, kapag nasa flat ko ako lang ang nagluluto. Akala ko ba doon ka rin nakatira sa bahay ninyo? Akala ko magkasama kayo ni Kuya Frank. Well, doon nga ako nakatira, pero may sarili akong bahay, flat lang. Actually, minsan kapag medyo nakakasawa na sa bahay, doon muna ako. Binuksan niya ang refrigerator at kinuha ang marinated pork chops. Hindi na rin tinawag ang kawaksin nila dahil abala pa ito sa paglilinis sa labas. Lumapit sa lababo si Gabi at naghugas ng kamay. Pagkatapos ay tiningnan nito ang Tupperware na kinalalagyan ng karne. Marunong ka ba ng dancing pork chops? Tanong nito. Dancing pork chops? Bago yun No, hindi ako marunong nun. Madali lang, ganito. Kumuha ito ng isang chop, itinaas iyon sa iri. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Nang ang katawan natin ay sumigla. Isinayaw-sayaw pa nito ang pork chop sa iri. Hindi na niya napigilan ang pagtawa. Tawa na siya ng tawa ay ayaw pa rin nitong tigilan ang pork chop. Hawak na niya ang kanyang tiyan. Tama na! Hinahataw na niya ang kamay sa mesa, subalit patuloy pa rin ito sa pagkanta at pagsayaw. Tumigil lang ito nang pati ito ay natawa na rin ng husto. Matagal bago sila tumigil. Hindi naman yun dancing pork chops Nag-i-aerobics yun, komento niya. Kumuha siya ng pork chop. Ito ang dancing. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Pinag-cha-cha-cha niya ang pork chop sa mesa habang panay ang hagikik niya. Tumulo na ang pinagbabaran ng pork chop sa mesa. Maging sa sahig ay mayroon na rin, ngunit patuloy lang silang nagtatawanan. Iyon ang eksinang dinatnan ng mama niya at kapatid. Anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ng kanyang mama. Nagluluto ng dancing pork chops. Umagalpak na naman siya ng tawa sabay hampas sa balikat ni Gabi. Sorry, ma. Nagkakatuwaan lang kami. Hinging paumanhin ni Gabi, bagamat natatawa pa rin. Napakamot pa ito sa ulo, huli na nang maalala nitong may tuyo ang kamay. Lalo silang nagkatawanan. Natawa na rin pati ang mama niya at ate Sandy. Ako na riyan at naku,
Naku, nagkalat pa ang dalawang bata. Natatawang sabi ng mama niya. No, kami na po, ma, promise. Liligpitin namin ito, ani Gabi. O sige, bueno, doon muna ulit kami sa sala. Mga batang ito, oo. Nakangiting iniwan na sila nito. Ang ate naman niya ay tila nagniningning ang mga matang kumindat pa sa kanila bago umalis. Nasaan ang map ninyo? Naiiling na tanong ni Gabi. Nagkatinginan sila at nagkatawanan na naman. Ipiniprito na niya ang pork chops habang si Gabi naman ay abala sa pagmamap ng sahig. Nang matapos ito ay binasa nito ang buhok upang matanggal ang toyo roon. Oh, may buto ka pa ng kalamansi sa ulo. Tinanggal niya iyon. Hinawakan naman nito ang kamay niya. Saglit silang nagkatinginan. Bumaba ang muka nito sa kanya. Akala niya ay hahalikan siya nito. Kusang pumikit ang mga mata niya. Thanks, agad siyang nagmulat. Nakangiti ito sa kanya. Napahiya siya. Agad niyang binawi ang kamay. Kunwa ay walang nangyaring pinagtuunan niyang pansin ang niluluto. Ang bango. Nasa tabi niya ito na tila siya ang inaamoy at hindi ang niluluto niya. Nag-conscious siya at agad na lumayo rito. Pakiabot ng plato, pwede na ito. Sure, Han. Anitong kumuha ng plato at inabot iyon sa kanya. Nagulat siya sa katagang Han, ang tawag sa kanya ni Gabi. Mabilisang isinalin niya sa plato ang pork chop. Maghahain na ako. Doon ka na muna sa sala. Tatawagin ko na lang kayo kapag okay na, aniya. Pakiramdam niya ay nagning ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inignora nito ang sinabi niya. Sa halip ay kumuha ito ng mga plato at baso sa cupboard. Tinulungan siyang nitong maghain. Okay na, sabi nito pagkuwan. Ako na ang tatawag sa kanila. Napaupo siya sa silya. Oh God, what was I thinking? Nakakahiya. Ano na lang ang iisipin niya? Shit. And why did he call me Han? What does that mean? That guy is driving me insane. Hindi nagtagal at lahat ay dumulog na sa mesa. Tahimik lamang siya habang kumakain. Manaka-naka ay nakikita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata na nakatingin sa kanya si Gabi. Hindi siya naglalakas loob na tumingin din dito. Nahihiya siyang hindi niya maunawaan. Nang matapos silang mag-dinner ay nagpaalam na rin sina Gabi at Frank. See you tomorrow, Inga, ani Gabi sa kanya bago pumasok sa sasakyan nito. Nang makaalis ang mga ito ay inulan siya ng tukso ng ate Sandy niya. Maging ang mama nila ay nakisali na rin. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At kung nais ninyong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comments sa comment section. At kung nais ninyong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong ate Lovely. God bless and more power.